So, pag-usapan natin yung breakup ni Alexa Miro at ni Sandro. May alam ka ba sa mga chismis na ganyan? Kasi actually. Anong comment mo dyan? Baka naman may chika boom boom. Well, sis, apparently, binawian daw ng gamit ng mga binigay si Alexa Miro. Binawian ng gamit na binigay ni Sandro? Ang kapal na mukha, galing na nga sa nakaw na yaman, binawi mo pang walang yaka. Alam mo sis, alam mo dito sa Philippines talaga, for some reason yung grupo na yan, may gano'n na ugali. Pambansang bawian. Kapal na mukha, binigay mo na, binawi mo pa, hindi mo naman pera yon. Alexa Miro, nasan ka na? Mag-interview siya dito. Mag-hello ka, kay Maharly ka daw. Alexa, pero kailangan mo muna ng protection kasi ayoko naman magorgor ka ng kalaban. So, kailangan mo muna ng protection. Pag-isipan natin, mag-brainstorming tayo. Gusto mo mag-join ka, sis, Tayong tatlo, mag-brainstorming tayo. Kasi para naman matouch naman natin ang showbiz and politics. So, kasi nagsabi na siya, parang third party daw yata, narinig na may nagsend sa akin na, marami daw. Maraming, ang balita ko, meron pa nga raw yan siyang evidence ng pagtataksil. Balita ko, nasa akin na raw yung evidence. Charing lang. Charing lang, joke lang po yun. Huwag kayong maniwala doon. Joke lang yun. So, ano daw yung mga gamit? Ano daw yung mga gamit na, allegedly? Yung mga Hermes bags, apartment, yung ganyan, diba? Oh, wow. Pati Hermes bag, binawi. Diyos ko, ikaw, Sandro, binabay ka talaga. Diba? Hindi mo na lang binigay doon kay Alexa. Oh my God. Yes. Remember yung, sisingit ko lang. Remember yung nagsasalita yung Biskaya, yung nag-repeat sila etong hearing nung nakaraan na tinanong sila ni Sen Marcoleta yung number 30 dun sa kanilang statement statement or kanilang affidavit na pangalawa. Sworn statement sa affidavit. Number 13 kasi pinahinto siya doon ni Senator Lacson na sabihin, parang hininto siya yung papunta ng 30. Interrupt siya. Kasi number 30 sis, apparently, Region 1, Ilocos Norte. Kaya tigil siya kasi, Region 1, Ilocos Norte. Makukumbok na mga Marcos na. Okay, yes, you're right. So pinahinto yun. Kaya tinanong ulit ni Sen Marcoleta, di ba? Like, ba't hindi mo binasa yung number 30? Kasi yun yung sinasabi ni Governor Chavit Singson. Yeah, nagbanggit. Siguro, kung mabalik ko kay Alexa, kunyari si Alexa nanonood ngayon or nakasama natin siya, ang tanong ko sa kanya, Alexa, ilang beses mo ba nakitang nag-a-addicto si Sandro? Siguro yun yung tanong ko. Anyway. Ay, nako. Diba? So anyway. Isang tanong, ilang beses kang nakipag-jamming with Butod and Sandro? Yun ang tanong. Yun ang tanong. Ilang beses mo siya nakipag-jamming or what? Baka kasi finors lang siya. Alam nyo naman yan, di ba? So, grabe. Or nakipag-jamming ka ba? At anong nangyari sa LA? Yes. Pumunta ba si Alexa? Hindi ko siya nakita. Pumunta kaya siya dito sa Beverly Hills? Pumunta siya sa LA nung nangyari yung incident na yun. Nandun siya. Ako, Alexa, ikaw lang ang makakasagot ng puzzle. Diba? Oo. Diba? Nako. Pero sana mag-ingat siya kasi demonyo yung kalaban niya. Mag-ingat ka sana, Alexa, baby girl. I think Alexa will be intelligent enough and she has, may makilala rin siya. So, I offer my so just in case something lang decided to, kung may siya, diba, offer naman ako. Diba? Okay, I hope talaga ngayon. At least sinabi na natin, mga kababayan, kapag may nangyari kay Alexa Miro, alam nyo na kung sino nagpagurgur. Marcos administration. Exactly. Kasi tamang hinala yan eh. Baka iniisip nila maraming bala si Alexa sa kanila, diba? Baka hindi natin alam. Nagsispekulate lang ako dito, pero mas magandang sabihin na natin na kapag may nangyari dito kay Alexa Miro, dahil break na sila ni Sandro, pinagurgur siya ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas at ng pamilya Marcos. Kasi ako nga
'Di ba? Yeah. Wala pa hindi ko pa nga sila nakakasama everyday. Hindi ko pa nawu-witness yung kanilang pagsisingot everyday. Gusto nila akong ipagurgor. So how much more itong si Alexa Miro na naging part ng buhay niya for 5 years. So ano kaya na-witness niya? Nakita ba ni Alexa kung gaano ka-high si Marcos Jr. at si Lita Satanas, kung paano, mag-operate ang kanilang mga scheme ng pagnanakaw sa kaban ng bayan? Or nakita ba ni Alexa na tumanggap si Sandro ng mali-maletang pera galing sa flood control, galing sa mga pahati, sa Pahati Construction? Pinatay na nila yung Pahati Construction, sis. Remember that? Pinangalanan niya ni Senator Marcoleta. Yes. And that Pahati Construction is connected kay Sandro Marcos. Pinatay nila. From Davao de Oro, pinatay nila yung issue. Correct. Tapos hindi pa, sis, may isa pa, sis. Di ba remember nung election, sabi ko sa'yo may I care, we care na mga troll. Yeah. The time, bawat isang, ang tag dito, bawat isang, supposedly, allegedly, bawat isang congressman may 100. Tama ba? 100. 150. Yun ba yung sa impeachment? Troll? Oo. So, yan yung... Sa troll. Oo, totoo yan, no? Consultant daw. Tapos yung sweldo, apparently, office ni Eda Robles. Nila kinukuha yun. So, ano rin yan. Dapat yung I care, we care na troll na yan, maimbestigahan din yan. Kasi ginagamit yan ngayon na troll. Tapos yung I care, we office care. Okay. Allegedly ay ginagamit ni Yeda Robles. Robles. Yung sweldo ng mga consultant ko, no? Pero troll yan. Merong 150 that time. Allegedly 150 na consultant bawat congressman nung election. Yeah, I think in-expose natin yan. In-expose ko yan. Yes. Oo. Yeah. So ngayon, sana yun maimbestigahan kasi yan din ang ginagawang troll. Yung sweldo nun, galing yun sa office ni Yeda Romualdez. Yun yung information, no? Tapos, yung isa pa doon is, what do you call this? Ngayon, ginagamit kasi nila yan ulit. Then, yung Office of the President, di ba yung budget ng yung confidential fund. Si Auntie Claire. Yung si Auntie Claire, di ba yung Office of, hindi confidential fund, iba pa. Yung Office of the President na, yung media nila. Yung Office of the Presidential Communication. Presidential Communication Office, PCO. Yeah. Ang taas din ng budget nila doon. So, imagine yung mga darling, yung opisina ng presidente, ang taas-taas ng press, ng budget sa press. So, yan din yung ginagamit nila para panatan nila yung mga kalaban nila. Imagine yung sarili nating pera sa bayan ng Pilipinas, ginagamit nila para tirahin yung mga nagsisiwalat ng mga kabulastugan sa gobyernong ito. So, ginigisa tayo sa sarili nating mga mantika. Diba? Kayo namang mga trolls na kayo, alam ko naman naghahanap buhay lang kayo, natagutom kayo. Pwede ba? Gumawa kayo ng paraan na isend nyo sa akin yung mga ebidensya na yan. At hindi namin isusubo. Kasi alam ko, biktima lang kayo. Kayo mga trolls na inuutusan ng I care, we care at iba pang, yun na may mga in-expose na ako dyan eh. Ito si Tambaloslos, lahat yan halos mga kongresista, meron silang trolls. Alam nyo, kayo mga trolls, na alam ko na kumikita lang kayo, ay gusto nyo lang kumita para mabuhay kayo, makatawid gutom kayo. Pero gumawa naman kayong kabutihan sa bayan. Paki-share nyo naman dito kay Maharlika Digital Network at Proton Mail ang mga ebidensya. Make sure lang na i-redact nyo na yung mga information na pwede nyo ikapahamak. Basta ibigay nyo sa amin ng ebidensya para mahubaran na natin sila lahat. Pare-pareho kayong binabaha dyan. Tapos troll pa rin kayo ng troll. Ano ba naman kayo? Hindi, sis, merong isa, di ba, si Senator Chis Escudero, dinamanda niya na pinapadisbar niya si Jesus Falsis. Kasi, yeah. And sinisiraan siya, grabe naman, very libelous. So, I think ganun din mangyayari sa mga susunod na araw. Ang daming madedemanda na makukulit na grabe sila magmalain ng mga, like yung ginagawa ko ngayon kay Mrs. Edna Marcoleta, yung mga tao na binabali nila para ang intindi ng tao talaga involved siya dun sa business. So, posting it, lalo na yung mga dilaw, yung mga pinklawan, are madedemanda rin. Kasi it's malicious, it's not true, but they're
story. So, he deserves to go to jail. Yeah, Diba? pero